Okay. So, kausapin na natin yung ating panauhin, Mr. J. Menes. Good morning to you, Mr. Menes. Magandang umaga. Good morning sa inyong lahat. Ayun naman pala. Tagapakinig. Opo, kaya naman pala maganda rin ang boses. Pwedeng storytelling. Oo. Okay, Story House. You own Story House. What is Story House and what exactly do you do? Okay. So, yung Story House kasi, nagsimula yan nung ako'y nagsisimula na magbasa ng mga libro sa mga bata. And then, nung makita ko na mas maganda na subukan ko, halimbawa yung pagkukwento ng walang hawak na libro. So, ito yun, yung Story House. I'm promoting the art of storytelling. Wow, that's interesting. Oo, naku, hindi yata napapanatili yung ano na yan ginagawa ng ating mga nakatatanda na kasama si mga ganun. I'm just interested. What is your background? How did you end up in this field? Actually, nakakatuwa kasi nagsimula talaga ang aking background ay nakatapos ako ng college ng Business Administration. Business Administration? Yeah, major in marketing. Oo. Tapos noon, napunta ako sa arts, I started to sing with a band. Oh. So, singer muna ako. Tapos napunta ako ng theater, so I do musical plays and then straight plays. At saka napunta na ako sa TV acting. Ayan. Really? Oo. Tapos nung mapunta na ako sa TV acting, sabi ko gusto kong subukan. So, nagsimula rin ako na mag-host ng mga birthday parties at saka yung mga events for children. Host na ako yan. So, napansin ko na yung mga bata hindi natatakot sa akin. So, even though I'm not that small or hindi naman ako masyadong cute, pero natutuwa sila. So, sabi ko, gusto kong sumubok ng bagong arts eh. So, yun nga, nagsimula na ako mag-workshop, mag-aral nung pagbabasa ng libro, kukwentin sa mga bata. Hanggang sa finally yun, nasimulan ko na madiscover yung art of storytelling nung umattend ako ng storytellers conference sa Singapore. So meron pala talaga yun. It is really a profession. Yes, so actually yung mga kasama ko ng mga international storytellers, they've been doing that since siguro may iba dyan, 1988, 1992 pa. So, napakatagal na nilang ginagawa. Kaya nagkaroon ako ng parang conviction na bakit hindi ginagawa sa Pilipinas yung art of storytelling? Kung yung mga ibang bansa, ginagawa nila lang matagal na. Oo. Ang magaling pa naman natin. Ang daming mga chismosa dito. Ang difference kasi niya, mas meron siyang tinatawag na art form. Okay. Hindi lang siya basta ikukwento mo, kundi meron siya talagang paraan. Kumbaga para siyang singer, hindi basta kakanta, meron tinatawag na training o discipline. Oo. Kaya dapat pag-aralan talaga. Kasi meron tayo, di ba, some bookstores, they hold a reading session. Nandun ako, minsan napupunta ako dyan. Sa mga bookstore. Kaya lang sabi ko nga, napansin ko na bakit hindi ginagawa yung kasi yung ginagawa natin actually ito yung sinasabi nila na storytelling natin sa Pilipinas. Iba yung definition niyan pag sinabi mo sa ibang bansa na storytelling. Kasi yung storytelling natin, usually pag sinabi mo yan, ang alam ng mga tao, maghahawak ka ng libro, ikukwento mo. Correct, storytelling. Pero pag sinabi mo yan sa ibang bansa, like pumunta ako sa Singapore, pag sinabing storytelling, telling talaga siya. Wala siyang hawak na libro. Kinukwento mo kung ano yung kwento. So, memoryahin mo yung kwento? Yes. Actually, tawag nga nila intimately known by the teller. I see. Mas talagang alam na alam mo. Kumbaga, pag kahit saan ka magpunta, pag sinabi sa'yo na pwede ka bang magkwento ngayon, may mga bata na makikinig, yun, ready ka na. Kasi meron kang, kumbaga sa baon o repertoire. Oo, siguro Mang Joy, ang paborito niyong ikwento yung alamat ng Ibong Adarna, no? Kasi kumakanta kayo sabay kanta. Yun yung una sa mga paborito ko, naririnig ko dati kasi na kwento. Tapos meron ako mga paboritong kwento na katulad si Pagong at si Matching, na alam ng mga anak ko. So, yun. At saka actually yung isa kong anak nga, tinuruan ko na rin siya na magkwento ng art of storytelling. Siya ay 5 years old pa lang. Talaga? Oo, at nakapagkwento na siya sa mga sa matatanda. Ang galing niya na. Kaya sabi ko nga, effective din siya kasi na-test ko dun sa anak ko na kaya niya mag-memorya, kaya niyang intindihin yung kwento,
Basta ikwento niya pa na walang hawak na libro o any visual aids. Wala. Ilan po ba ang inyong anak, Mang Jay? Meron po akong anak, 4 na ang anak ko po. 4. Wow! Lahat po sila kwentuhan nyo. Ang asawa ko po kasi teacher din. Isa siyang teacher. Kaya mahilig kami sa mga libro ngayon. So where do you do regularly your storytelling? You have a regular... Madalas ito, regular, meron kasi kaming regular stint o gig sa Museo Pampata. Okay. Every second Saturday of the month. Yung lahat ng mga tinuturuan ko ng mga kids o kaya adults na natitrain ko sila, actually yung training ko ngayon libre. Tapos pag ready na sila, doon sila sa Museo Pampata ko sinasalang. Ayun. Ano ba ang kailangan para maging isang effective storyteller? Ayun. Magandang tanong. Ang unang-unang kailangan, actually dalawa. Number 1 is love for children. Love for children. Kasi kung hindi mo gusto ang bata, madali kang mainis eh. Katulad ako, buti nga ako, talagang alam mo. Pasensyoso. Napansin ko, kahit ako isang, I'm a father, tapos lalaki ako. Siyempre, iba mga gusto namin. Pero natutuwa ako pag nandyan yung mga bata sa harap ko at kinukwentuhan ko. Ayun. So, must love children, number 1. And number 1. Kasama na dyan, patience. Kailangan mahilig ka rin magbasa. Kasi ano kukwento mo kung wala ka nabasa? Okay. Kasi di ba wala kaming hawak na libro sa ngayon? Oo. So, ibig sabihin, yung kwento na sa'yo na. So, hahanap na ngayon ng kwento na bagay sa'yo. Parang stock knowledge na lang. Yes. Madaling ma-i-relay pag may knowledge ka. Sa mga movements, mga gestures, saka voicing, yan. So, yun ang kasama kung nag-o-audition sila sa iyo. Yes. Gusto nila maging storyteller. Pag nag-audition sa akin, ang ginagawa ko, kailangan nila mag-prepare ng 1-minute story. Okay. Wow. About their favorite storybook, favorite movie, favorite food. Kahit na ano siya, basta 1 minute lang siya. Para marinig ko at makita ko kung talagang meron siyang interest dun sa pagkukwento. Hindi ho ba kayo nangangawit sa pag-iistorya? At gaano karaming kwento po yung inyong nagagawa sa loob ng isang araw? Halimbawa, Mr. J. Depende po kasi sa request yan eh. Minsan may isang school, katulad dito, pumunta ako sa Bulacan, meron niyang 4 na sessions ako. So, ibig sabihin, 4 na klase o grade level ang aking kinuwentuhan sa isang araw. Depende yan. Pero minsan naman kasi, mga 1 o 2 lang yan. Pwede na. Ayun. Ano po yung inyong baon para hindi kayo maubusan ng boses? Di ba problema dyan, pag lagi nagsasalita yung pamabalat? Meron kasi akong training sa theater eh. So, di ba sa theater kasi, kami ang training namin, kaya namin ibato ang boses namin kahit walang mic sa pinakadulo ng theater hall. So, yan ang tawag doon ay, tinuturo ko rin yung projection ang tawag doon. Right. Voice projection na hindi kailangan pasigaw para hindi pagod yung lalamunan. Familiar din ako dyan, Jay, kasi my sister used to be with repertory, si Tess. Ayan. Nag-training ako sa marami akong sinalihan ng mga theater group, pero mas gusto ko yung mga independent theater group. So, mas ang tawag doon, mas naturuan kami kung paano gamitin yung aming mismong tool, yung aming sarili. Ayun, talagang batikan na pala kayo sa industriya. What is your schedule for your camp? Okay. Ganito kasi meron akong sasali ako sa isang international event. Actually kasi isa akong member ng isang international storytelling group. I'm proud to say that I'm the first and the only Filipino member of that so far. What group is this? International Storytelling Network. Okay. Tapos ako yung first and only Filipino. Tapos sasali ako sa event nila on June 21st. Bali, lahat ng members na sasali doon, simultaneous namin gagawin yung pagkukwento. Talaga? Jay, anong pinagkaiba nito sa stand-up comics? Ayan, kasi ang nag-iiba lahat ng performances doon sa objective. Kung ang objective mo, mapatawa ang tao, so kailangan mo silang mapatawa. Kasi pag hindi mo napatawa, so ibig sabihin, hindi mo nagawa yung objective mo. Right. So, lahat ng performances naman kung singing ka naman, kailangan madala mo sila dun sa pagkanta mo. So, kahit sa dancing, anything, kahit itong storytelling o yung art of storytelling, kailangan makatch mo rin yung attention nila first.
Yes. Kasi hindi sanay ang mga Pilipino so far, yung mga lalo na yung medyo adults, hindi sila sanay na nakaupo at nakikinig ng walang visuals. Oo. Sa ngayon. Naiinip kasi sila mind thing siya eh. Pagka ganun, oo. Tsaka mahalaga sa storytelling, Mr. J, di ba? Yung nag-iiwan siya ng lesson. Hindi ka basta magkukwento lang ng ganun lang. Oo. Dapat may Una lesson. Kailangan kasi talaga sa pagkukwento, una naintindihan ng teller yung kwento. Oo. Para maibigay niya kung ano yung mensahe ng kwento. Kasi hindi lang naman talaga yung lesson eh. Kailangan makita mo kung bakit nagkaroon ng ganong lesson. Para pag dumating din sa buhay mo, for example, yung bata na makikinig noon, sabihin niya nakikipag-away siya sa kapatid niya. Bakit siya nakikipag-away? Kasi meron silang hindi pagkakaunawaan. Pero pag nagkaintindihan pala sila, mas maganda at mas masaya. Ako, sa palagay ko. Hindi lang ika nga yung results eh. Dapat din sa action. Okay, so para dun sa mga nais matutong magkwento, kailan at saan ka pwedeng makontak? Okay, so meron akong auditions na gagawin sa July. And yung pinaka-date niya, actually that would be first Saturday and second Saturday of July. Okay. Tapos yung para malaman nila yung buong detalye, mag-check sila sa aking Facebook page, Okay. Storyhouse. Storyhouse. Yan. At Okay. doon nilalagay. Tapos yung aking cellphone number nandun din. So lahat ng anything na gusto nila ako makontak nandun sa aking Facebook. That's great. Thank you very much, Jay. Okay, maraming salamat din sa opportunity na to that you know what, I have one more thing to say. Yes. That I will be representing the Philippines coming July 17 sa Hawaii. To be representing the Philippines, telling what is happening about storytelling, and it is an opportunity for me. Yeah, good luck to you. Mga supporters at good luck. naniniwala. Okay, sa iyo rin, salamat sa inyong oras. All right. At salamat sa iyo. I hope to hear from you more, okay? Salamat po. Okay. So anytime, Jay Menes, ang may-ari Salamat po. ng Story House.